Masayang araw po, mga ka-PL. Abay, hindi lang pala isang beses sinugod si Da Junior ng ating mga kababayang OFW na dismayado na sa kanya noong siya ay nagpunta sa Australia. Kundi, 2 beses pala sinugod ito, mga ka-PL. Una, nung nagpunta siya, di ba, yung may kasabay na senador na nagtaas ng placard at may mga kababayan po nating OFW na dismayado na sa kanya, yon ang unang pagsugod. Pangalawa, mas marami pa, mga ka-PL. Hindi po pinakita ng mainstream media at hindi rin po na-content ng mga polbronic vlogger. O ako magko-content. Ako po magpapakita sa inyo, mga ka-PL. Ito ho ang picture. May nag-send po sa akin mula mismo sa Australia. Ang sabi pa, ka-PL, hindi alam ni Da Junior na baluarte ng Duterte ang Australia. 2 beses nasugod si Da Junior. Kasi marami nang dismayado sa kanya eh. O ito ang picture, ipakita ko po sa inyo. Pero bago tayo magsimula, mga kababayan, mga ka-PL, mga ka-DDS, sa mga hindi pa po naka-subscribe sa channel na to, baka naman at paki-click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng upload at huwag nyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat po. Makikisuyo lang. Kaunting patalastas lang, mga ka-PL. Pasalamatan ko lang po itong aking sponsor na si Ate Badet at si Nanay Elena. Nagpadala na naman po ng pang-ticket ko. Bagamat malayo pa ang schedule ng hakbang ng Maisog sa Bulacan, wala pang petsa, pero eto na po. Dumating na po ang kanilang regalo o tulong para sa akin para makapunta po ako sa Bulacan. Pang-ticket. Ate Badet at Nanay Ellen, maraming salamat po. Mula po dito, maraming salamat po talaga. Dahil po sa inyo, nakakarating po ako sa hakbang ng Maisog Prayer Rally. Si Ama na po ang bahalang magsukli sa inyong kabutihan. Maraming salamat po ulit. O eto na, mga kababayan, ipakita ko na sa inyo. Una, itong picture kung saan sa labas ng bulwagan, kung saan po ay nagyaw-yaw si Da Junior at binastos ng isang senadorang si Senator Janet Rice at nagtaas pa nga ng placard. O ayan, di ba yan yun? Ang naipakita ko sa inyo nung nakaraan, ilan katao lang yon. Ito pala, ganyan pala sila karami. Yan. Kasi yun lang po ang nakita kong picture eh. No? Ura akong konti Ganyan pala sila karami, mga kababayan. Sinisipat ko po dito sa cellphone ko. Okay? O eto na ho. Yung mga sumugod na mga kababayan nating OFW na dismayado na kay Kuting. Sumugod, sumalubong kay Kuting. O, ito yung picture. Ayan. O, maliwanag. Sipatin ko rin po sa cellphone. Mababasa niyo naman siguro. Australia. Baluarte ni Duterte. O, nandito po ngayon si Ate Badet at saka si Nanay Ellen. Yung nagbigay po sa akin ng pang-ticket papuntang Bulacan. Ticket ng eroplano, ayan, linawin ko. Baka ticket para ang gulo mo, PL. O, di ba? Australia, baluarte ni Duterte. O, bakit ganito? Hiwa-hiwalay ang picture. Etong ipinapakita lang po dito na picture, mga kababayan, ito yung panahon na nagkaroon po ng yung halalan po ni Tatay Digong.
Nung tumakbo siya sa pagka-presidente, may nakita pa nga kayo dyan, change is coming, di ba? Pero, etong nasa, teka, silipin ko para maliwanag ho tayo. Etong nasa ilalim po sila ng tulay, ito po ang pinaka-meeting place. At etong sa baba po na may nakalagay na Duterte, change is coming. Ito ho yung grupo na sumalubong kay Da Junior. Ha? Etong sa baba, hindi ko ho alam kung kasama pa ba ito o baka ito pa yung panahon ng kampanya ni Tatay Digong. Ang sabi ho sa akin, PL, yang sa ilalim ng tulay at saka etong marami sa baba nito may Duterte, yan po ang mga sumugod. Ha? Dismayado eh. Yung ating mga kababayan eh. Ha? Sinong hindi matidismaya? Kay Da Junior. Kasama niya, demonyita. At saka, demonyito. Kaya ito nangyayari sa bansa. Magulo. Prayer rally dito, prayer rally doon, at napakarami pang prayer rally magaganap. Mr. President, abay, hindi ho kayo natatawagan ng pansin sa mga nangyayari sa bansa? Kaliwat kanan po ang prayer rally. Ang layunin nitong mga prayer rally ay ang pagpapatigil sa PI o Chacha. Ipagpapatuloy nyo pa rin ba ang Chacha at ang PI? Hindi ho ba kayo natawagan din ng pansin sa sinabi ni Tatay Digong? Na pag ipagpapatuloy mo ang PI na yan, lalabas ka ng Malacanang. Magagaya ka sa tatay mo. Hindi ho ba kayo natawagan ng pansin dyan? O baka vengeg na naman kayo ng mga araw na yon. Kaya bahala kayo dyan. Parang baliwala lang sa inyo. Mga kababayan po nating OFW na dismayado na kay Da Junior, nagsalita na Sino po dito ang mga OFW na nanunood sa content na to? Paki-comment po ang inyong saloobin dito kay Da Junior para mabasa ko po sa susunod kong vlog. Kasi baka isipin ho nila, gawa-gawa lang po natin itong video na to. No, itong mga picture na yan, gawa-gawa lang. Comment nyo po mga kababayan. At isasama ko po ang comment ninyo sa susunod kong vlog. Okay? Dito na po tayo sa pangalawang pag-usapan natin. Ito nakakatawa. Ipakita ko muna sa inyo. Ayan. Screenshot ko na lang, ilagay ko na lang dyan, pero hindi ko na po basahin ng mahaba. Dito na po tayo sa pinaka-title nila. Ang sabi dito, nakatutok ang gobyerno upang mabago ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. Gobyerno sisikaping mabago ang buhay ng mga Pilipino. Mr. President, nagbago naman na. Hindi niyo pa napansin. Hindi niyo pa ba napapansin? Abay, malaki ho pinagbago. Bakit? Ang mahal ng bigas. Apakamahal ng mga bilihin. Kaliwat kanan ang prayer rally para manawagan sa inyo. Yan pa lang, malaking pagbabago na. Walang trabaho. Maraming nagugutom. Ano pa? Kaban ng bayan, pinaglalaruan kung kani-kaninong ahensya napupunta ang pera. Ang mga kalihim nagugulat bakit mayroong ganong kalaking halaga na wala naman silang programa. Malaking pagbabago yan. Nagbago nga. Tama ho kayo. Sikapin nyo pang magbago. Para may pangalas nyo sa amin ng totoong pagbabago para sa inyo. Ito sabi, di ba? Sisikapin nila na magbago ang buhay ng mga Pilipino. Ito, matindi. Pangatlong pag-uusapan natin. Ano nakikita nyo? 3.4% ang alin, KPL. Ito, basahin ko Hindi ko na babasahin tong napakahaba na to. Dito na lang tayo. Inflation, PH inflation.
O, ilagay ko dyan para mas maliwanag. PH inflation. February 2024. Gano'ng kalaki? Tumaas ho eh. Ha? 3.4% po. Naging 3.4% ang inflation versus 2.8% noong January 2024. Nak ng patula! Nagbago nga, Mr. Ha? Pasanin na naman ito ni Juan de la Cruz. Pabigat na naman ito sa pang-araw-araw ng buhay ng mga taong bayan, Mr. President. Eh kasi wala kayong ibang inatupag eh. Kundi ang paglalakwatsa, la mierda ninyo, na puro gastos lang. Wala naman kayong napapala. Nakakapag-uwi ba kayo ng malalaking halaga, tulong mula sa mga bansang pinuntahan ninyo? Ha? Nakakahikayat ba kayo ng mga malalaking foreign investor? Wala. Puro lang gastos, Mr. President. Maawa na po kayo sa bansa. Parang awa nyo na. Tugunan po ninyo ang pangangailangan ng taong bayan, Mr. President. Dating 2.8% ng kasalukuyang taon, naging 3.4, napakalaki po ng itinaas. Ano yung sinasabi ninyo? Na gumaganda ekonomiya. Paano gaganda? Ang gulo. Naging 3.4 po. Apakawawa na po ang mga kababayan natin, Mr. President. Maawa na po kayo sa mga kababayan natin. Wala ho kasi kayo inatupag. La mierda doon, la mierda dito. Yung pinsan mo naman, P.I. Chacha, eh hindi ho yan ang prioridad. Huwag niyo pong gawing priority yan, Mr. President. Unahin po natin ang pagpababa ng inflation at tulungan ng ating mga kababayan. Anong sisikapin ninyo na mabago ang buhay ng Pilipino? Eh lalo pa nga nababaon eh. O ano, 3.4% tumaas. Nak ng patola talaga oh. Hindi po ito ay kinokontent ng mga vlogger. Mga kababayan, mga pulboronic vlogger, hindi. Ang sa kanila lang, pag bumaba ang inflation, tsaka sila magmayabang. Apakayaya, pagpalakpakan. Puri, todo puri sa Panginoon nila, anak ng patola. Hoy, content nyo to, oh. Maging patas kayo sa mga content ninyo. Nung panahon na nakasuporta pa ako kay Da Junior, kapag ka napupunta siya sa ibang bansa at sinasalubong siya ng mga ralista, kinokontent ko, di ba? Pinagtatanggol ko si Da Junior. Ngayon, naiba na nga lang, pinapakita ko rin, pero pinagtatawanan ko na si Da Junior. Oh, hindi nyo ginagawa eh. Maging patas kayo. Ganyan po, kapatas ang channel na to, mga kababayan. O ito, ipagmayabang nyo to. Mula sa 2.8% na inflation nitong taon, January, February, March, dalawang buwan lang nakalipas, naging 3.4%. Nasaan ang presidente? Anong ginagawa? Mga kababayan, paki-comment po kung ano po ang masasabi nyo kay Da Junior. Hanggang dito lang. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.